Good morning. Day 6 na tayo dito sa Lawa at Binhi. So, check na lang natin yung mga ginagawa nila. Dito muna tayo sa Ampalaya. So, dito, nadamuhan nila ito yung nakaraan linggo. Kaso nga lang, halos araw-araw umuulan. Kaya medyo tumubo na ulit. Pero ito yung mga pinagdamuhan pa nila kanina umaga. So, dito wala naman nang gagawin. Wala namang ipopruning, wala namang kung kahit ano, wala namang babalutan. Ayan. So dito, sa talong, halos wala na rin gagawin. Okay na sila dito. Ikutin lang natin isa-isa yung mga nagawa nila. Yung nakaraan. Sa kabila, nadamuhan na rin. Halos wala naman din gagawin. Kasi usually, ang pagkakaalam ko, dapat magsisimula sila sa wala. So, maggagawa ng garo, magdadamo sa bakante. So, nagkataon naman dito sa Libas, ay may mga nakaabang na. So, kaya nangyayari dito, yung mga nagawa na, tinutuloy na lang. Dito malinis pa rin sa Ampalaya. Malinis na rin. Tapos ito yung naiwang garong. Siguro sa mga ibang araw, maayos na to. Ito nagbubutas na para sa pagtataniman nila. So ayan, dire-diretso lang nilang bubutasan yan. Yung apat na may balot o yung may apat na may plastic mulching. Pagkatapos nilang butasan yan, magtatanim na sila. So ganyan lang naman yung ginagawang pagbubutas. Yung lata. Tapos tinulisan lang. Tapos ibabaw doon sa plastic mulching para mabutasan. So, balikan na lang natin sila pagka magtatanim na sila. So, tingnan natin yung paano sila magtanim. Tapos dito, nagdadamo lang ulit. Kasi dito, damuhin lang naman So, kaya nagdadamo lang. Linis lang. Yung usually, doon sa area nila yung nakasign. So, area naman kasi. Ayan, tapos dito naman tayo sa area ng mais. So, sa mais, nagdadamo pa rin. Ito, malaki-laki na to Siguro mga nasa pan 2 weeks na yata to. Yung ganyang forma. Kagaya nung tinanim natin nakaraan. Ito, alam ko, sitaw to Basta yung mga ganyang formahan ng tulos. Tapos dito sa part na to, ito yata yung galing sa wala. Nakapaggarong na sila. So, kulang na lang dito yung plastic mulching. Yan, sobrang linis na. Yan, so mag-ikot-ikot pa tayo sa mga nagagawa na rito. Yan, so dumako muna tayo sa sunflower area. So, dito wala nang ganang tao So, malinis na. Hindi na pinapuntahan. Ayan, so daanan lang natin ng isang buo mga ginagawa nila. Kung mapapansin nyo, medyo organized na. Hindi na sila nagkaagulo kagaya ng mga unang araw nila. Kasi alam na yung mga pupwestuhan nila. Balikan muna natin yung tataniman nila. O yan, sisimula na sila magtanim ng kamatis. Ito yung kanina binutasan. Ito ba yung sa talong mo? Wait. Ay. Ito yung sa talong mo? Yan. Saka pati. Ito. Tatandaan ka na pena? Ang balato? Hindi ito yung maabot niya. Ayan, balikan natin to ulit mula sa simula. So dito, nagsusukat muna ng layo.
Ayan, sinusukat kung saan bubutasan. Ayan, nilalagyan na ng tanda. Ikaw na, dito, ikaw na. So, ayan, pagkatapos, tandaan, ito naman, yung bubutasan nga, kagaya ng ginagawa nila kanina. Dito na ako ha. Pag nabutasan na lahat, itatanim na. Yung tinatanim nilang kamatis. Pag ano tinagdagan mo? Ano ginawa ni Balong doon? Hmm. Sundot lang. Sa ilalim. Ate Mickey, ikaw na. Ayan, ganyan lang yan pag tinanggal. Puro ano na, sa ilalim. Yung kagaya pagkatanim mas mabilis kumpara doon sa paggagawa o pagsasaayos ng mga lupa na pagkataniman. So iba talaga yung bilis pag nagtatanim na. Tingnan lang natin yung pagtatanim nila. Araw-araw po kami nagkakano. Pag sinasabi lang po, Taiwan! Ay, naman o. Mukhang lobo na naman o. Ayan naman o. Tingin si ko magtanim. Kaya nakahalangan kayo. Sanay na antay yung magtanim. Saan barangay po kayo, tita? Lampakin po. Ah, Lambakin din. Ang dami pala ng Lambakin. No? Dito lang. Ha? Ito lang po. Ito lang. Di ba Lambakin din sila? Ay, may solo pero sa lambakin. Solo pero. Doon, hinalo doon sa mismong Sarawasan. Ito yung farmers ng Lambakin. O yan. So, ganun lang kabilis. Yung 4 na plot, nataniman na nila. Ayan. Iba talaga yung bilis ng pagkatanim sa pag-aayos. Kasi sa pag-aayos, abutin ng 2 araw. Isang araw, depende kasi sa gumagawa. Pero yung pagkatanim na yan, yung 4 na yan, siguro, mga 10 to 15 minutes lang, tapos na to eh. Kung lumipat naman tayo dito sa kabila, halos katapat lang to. Tingnan natin yung ginagawa. So dito, tinutulusan na lang yung talong. Yan. Kasi pag lumalaki yan, doon nila kinakapit sa tulos. So dapat habang bata pa lang, tinutulusan na. Kasi pag malaki natatamaan yung ugat pagka tinulusan. Nakago ko ng kawayan ha. Ay, wala po ka. So ayan, nakita nyo na. Yung pagkalagay nila ng tulos. Ganyan talaga ang buhay ng farmer, kaya kailangan mag-excited kayo, minsan lang yan. Tinulusan, pagkatulos, ayan, pinupukpok. So, kaya naman binabaon ay para maging tumibay. Kasi, dyan nga natin pakakapitin yung talong. So, ayan. Ayun pa pala. Nakita nyo na nasa gitna. So, pasyal naman tayo sa iba. Punta na naman natin yung dulo. Ayun. Tapos ito, ayan, yung laguno, yung lawa. So, dito wala nang ginagawa. Hindi ko alam kung bakit. O kung wala bang utos o ano man. So, sa ngayon, ganyan lang siya. So, galing doon sa lagoon, papunta rito. May daanan. So, ang tagos na ito dito sa tanim mo nila ng grapes. O doon sa ornamentals, mga ganyan. Oo, tsaka yung parang inaano tayong grade. Wala pa. Yun yung halo-halong ipa, sunog na ipa. Tapos lupa sa fertilizer. Yan, so haluin lang. Dahil ito, ano eh, magpupunda nito eh, sila dito sa tanim ng ubas. Lagay lang ng lupa.
Dumako naman tayo sa pinakadulo ng liwa. So, yun yung kasi yung daan. Ayan. Pakita sa inyo. Ito yung pinakadulo. Ayan. So, kung maglalakad kayo, may exercise talaga kayo dito. Medyo malayo-layo din to. Yan sa dulo. Halos wala nang gumagawa naman na. So, ikutan na natin sa mabilis to. Greenhouse. Ayan, wala na rin, wala nang gumagawa. Ayan. Halos sila nakatapos. Ewan ko, baka lumipat yata ng ibang pwesto muna. Bukas siguro, baguhin natin. Magsimula tayo dito sa likod. Para nakikita natin yung mga ginagawa dito. So, dito ko natatapusin yung D6 nila. Tingnan na lang natin bukas yung mga gagawin nila. So, hanggang dito na muna ulit. Paalam.